Hi, welcome to Mathlight TV. Ngayon po ang video ito aking tuturo sa inyo, divisibility rules 4, 8, 11, and 12. Tapusin nyo lamang ang video ito hanggang sa dulo upang kayo ay mayroong matutunan. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan pindutin ang subscribe, maging ang bell notification upang ikaw ay laging naka-updates sa mga bagong video na i-upload sa aking channel na ito. Okay, ngayon po, unahin natin itong number 1, divisible by 4. A whole number is divisible by 4 if the last two digits of the number can be divided by 4 without remainder or the last two digits are zeros. Okay, ang ibig sabihin, dito sa rule na ito ng divisible by 4, yung dalawang last digits number na pwedeng ma-divide ng 4 na wala siyang remainder. Okay, example. Ang number ay 764. 764 is divisible by 4. Ano po yung last two digits? Is 64. So, ang 64, pwede siyang ma-divide by 4 na walang remainder. Okay, so, yan lang pang yung titingnan, yung dalawang last two digits sa given number. Okay? Kung ito ay dalawang 0, so ganun din yan, divisible siya by 4. Okay? Kung dalawang 0 ang last digits niya. Okay? Next, punta tayo sa divisible by 8. A whole number is divisible by 8 if the last 3 digits can be divided by 8 without remainder or last 3 digits are zeros. Dito makikita natin sa divisible by 8, tatlo naman ang iyong titingnan sa pinaka last digits na pwede siyang ma-divide ng 8 na walang remainder or either tatlong 0 na kanyang last digits. Okay? So example, ang number natin ay 79,528. Okay? 79528 is divisible by 8. Bakit? Dahil ang tatlong last na digits, yung 528, can be divided by 8 na wala siyang remainder. Okay? So, tatlo po ang yung titingnan, ang pinakada last 3 digits. Or tatlong 0 sa last digits. Ngayon, punta tayo sa divisible by 12. A whole number is divisible by 12 if it is divisible by 3 and 4. Okay? So, ang whole number daw na given number, ito ay divisible by 12 kung pwedeng maging divisible 3 o di kaya ay divisible by 4. Okay? Tingnan natin sa given number. Example, 5,364 is divisible by 12. So, ang gagawin natin, itong 4 digits na ito, i-add lang natin. Okay? So, ang sum nila ay makikita natin na pwede siyang ma-divide by 3. Okay, halimbawa, itong 5,364, i-add natin 5 plus 3 plus 6 plus 4 equals 18. So, ang 18 divisible siya by 3. Kanina, yung dalawang digits sa rule ng divisible by 4, yung 64 ay pwedeng ma-divide by 4. So, maaari ang given dito sa divisible by 12, kung mayroong ganong digit ang pinaka last 2 digit, ay pwede maging divisible ng 4 or 3. So, yan ay cover siya, divisible by 12. Okay, number 4, yung divisible by 11. To check if the number is divisible by 11, add the alternating digits of the number, that is the sum of the digits in the odd position and even position of the number from left to right. If their difference is 0 or can be divided by 11 without remainder, then the number is divisible by 11. Example, ang given natin number ay 7073. Okay, ngayon i-add natin yung alternating number, itong 7 at saka sa gitna yung 7. Ilagay natin siya sa odd portion at yung 0 at saka 3, ito naman siya sa even portion.
Ngayon, i-add natin dalawang number na ito, 7 plus 7 equals 14. Sa kabilang side, ito namang 0 plus 3 equals 3. Then, subtract natin 14 minus 3, that is 11. Okay? Therefore, ang given na ito na 7073 is divisible by 11. Wala po siyang remainder. Okay, so ngayon po, kung mayroon kang tutunan, huwag kalimutang pindutin ang like. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe, maging ang bell notification upang ikaw ay laging naka-updates sa mga bagong video ni upload sa aking channel na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood.